Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, ating isamang ngayon din ngayon sa ating banal na misa ang mga intensyon ng ating mga kapatid, mga kapanalig, mas lalo na doon sa ating kasama natin kanina sa Healing Touch sa Veritas. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya naman ng ating Panginoong Hesukristo na sa ating pang-araw-araw na pagtahanap natin sa landas na buhay, tayo ay lubos na dapat nun laging lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo itinanggap upang ito ay talagang mapangangatawarang ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham,
Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Heveo, at ng mga Hebuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi papayag hanggat hindi siya dinadaanan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac, na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil. Ipinasubaso at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sa kainutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, no? So, hindi po to ang una ko, no? So, pangalawa ko na po to sa
midnight sa misa. Pero yung healing touch ay first time ko po yun, no? Na hanggang mamaya, samahan niyo po ako. No? So yan. So kapag nakararamdam po tayo ng pagkapagod, mga kapatid, mga kapanalig, ng ating katawan, ay tumitigil lamang tayo at magpahinga. Minsan pa nga kailangan ng tulog. No? So kaagad na doon ay manunumbalik yung ating lakas. Ako nga, pag pinagpipili sa akin, kapag yung talagang pagod na pagod, tapos inaantok, yung mga ganyan, minsan ang pinapipili sa akin, pagkain o tulog. Ako ang pinipili ko talaga, tulog. No? So yun. Pero sabi ng mga matatanda, hindi, kailangan mo munang kumain bago ka matulog. No? Yung mga ganyan. Sige. So yun. Ngunit paano kung ang kaluluwa naman ang napapagod? No? So paano natin ito pagpapahingahin, no? Ang sabi ng Panginoon Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, no? Lumapit kayo sa akin at kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin, no? Makasusumpong kayo at gayon din para sa inyong kaluluwa. So may mga pagkakataon na napapagod din ng ating isip, no? Mas lalo na ang ating puso, katulad ng ating letter sender sa atin kanina, no? Nakukulitan na siya, no? Yung mga ganyan, no? Napakarami na daw na hindi siyang nakakaranas ng hindi maganda doon sa kanyang BFF, no? Pero yun nga, so maganda yung mga advices kanina. So minsan pa nga ay nawawalan tayo ng pag-asa, no? Nagiging irritable tayo, no? So dahil mistulang wala na tayong lakas at marami pang gamitin para lumaban, no, sa pagsubok ng buhay sa mga darating na araw. So sa mga ganitong pagkakataon na tayo ay inaayayahan ng ating Panginoong Hesus upang lumapit sa Kanya, upang makasumpong ng kapahingahan ang napapagod nating kaluluwa. So paano tayo tutugon doon sa invitation ng ating Panginoong Hesukristo? Ang una daw ay ilapit natin sa Kanya ang ating mga suliranin. Kaya nga may kasabihan na problem shared is problem solved, no? Kaya nga kapag mayroon tayong mga tunay na kaibigan na napagsasabihan ng ating mga problema, ay sadyang napakapalad natin, no? So katulad ni Jesus, no? So siya yung masusumpungan natin sa lahat ng bagay. Hindi ba't mas gumagaan ang ating mga problema kapag naikukwento natin ang mga ito sa kanila, our ups and downs, no? Kaya sa ating letter sender kanina, medyo puro down, no? So parang ganun, napaka-unfair nga naman, no? Na palaging ganun ang naibabahagi sa kanya. Pero yun nga, pero mas maganda kay Jesus natin ito ibigay, no? So ang ating Panginoong Jesus, ang tapat nating kaibigan na laging handang dumamay, no, sa atin. Hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin ito sa pamamagitan ng mga pagkakataon ng ating karanasan dito sa mundong ibabaw. So sa bawat pagkakataon na kailangan natin ng karamay, lagi natin siyang bigyan ng panahon sa pamamagitan ng pagdarasal. Pangalawa, isama natin siya, ang ating Panginoong Jesus, sa mga laban natin sa buhay. Ang lahat ng mga laban natin sa buhay ay sadyang nakakapagod, no? So pero kapag nandyan siya, ay makakasumpong tayo ng lakas, no? At yun din ng tagumpay. Kapag tayo ay kasama ng ating mga kakampi, mas lalo ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating kapanalig, so walang laban ang mga distractions sa atin, no? So yun yung mga bagay sa atin na nagbibigay, nagpapadagdag ng bigat, no, sa ating buhay, mas lalo na sa ating kaluluwa, our distractions. Kasi nawawala tayo doon sa focus natin sa pag-ibig ng Diyos, no? Yung ating misyon na sumunod doon, tumalima, no, sa ating Panginoong may kapal, no? So kaya na marami tayong segue, marami tayong mga stopover, mga ganyan. So sa bawat stopover natin, medyo natatalisod tayo sa mga ganyang klaseng bagay. Kaya dapat paglabanan at yun din mas lalo nang hindi na natin i-entertain ang mga iyon. Naku, baka mahulog ako dito sa kinatatayuan ko. Pangatlo, lagi tayong manatili sa kanyang piling, no? So yan, ipinakikilala sa atin ng Biblia ang Panginoong Jesus bilang mabuting pastol, no? So at tayo ang kanyang mga tupa na pinapastol. Kaya't kung handang mag-alay
ng sariling buhay, ang mabuting pastol ay tiyak ang ating kaligtasan. Kaya kanyang mga inaalagang tupa, ano ang dapat nating ikabalisa? No? Anong dapat nating i-worry sa mga ganong klaseng bagay? Kaya tiyak na tayo ay ipagtatanggol ng ating Panginoong Jesus. Kaya yon, no? Sa personal pa nating mga pagninilay sa pagpapatuloy ng ating banal na misa na ito, tanungin natin yung ating sarili at yun din, balikan natin yung mga ilang mga karanasan natin na nadama natin ang mapayapang presensya ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay sa panahon na meron tayong mga mabibigat na suliranin at yun din napapagal ang ating, hindi lamang ang ating katawang lupa, mas lalong-lalo na yung ating nasusugatan, yung ating kaluluwa. So ano yung mga natutunan natin sa mga karanasang ito? Kaya ipagdasal natin sa tulong ng ating Inang Maria, ng katotohanan, ng Veritas, na tayo ay pagkalooban ng kapahingahan, no? Sa pamamagitan ng ating kaibigan ng ating Panginoong Hesus na hinahangad ng ating kaluluwa. Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawaan ko kayo." May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipabayo mo na sa tuwina kami makadugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan sa kapayapaan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ngayon ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, hinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ang aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos,
ang bulaklak at reyna ng Carmelo, kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan de la Cruz, Santa Teresa ng Avila, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuris ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito si Jesus ang ating kalakasan at gayon din ang ating kaginhawaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maniyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mga mayang nagpupugad sa templo mo'y nagagalak, Panginoon silang lahat, sa piling mo bawat oras ay talagang mapapalad. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinagpasalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanadig, ang ating mga intensyon pa at yun din mga ating mga natatanging kahilingan ay isama natin mamaya sa ating pagtatanghal sa banal na sakramento. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Nayayin na natin ang banal na misa, humayot kayo't maging kaginhawaan tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandali ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit, ang ating mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum locum
panem de cielo Christi Dei, Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones sui memoriam reliquisti, tribui qui somus, et nos corporis sanguinis tui sacra mysteria venerari, redemptiones tua fructum in nobis iugiter sentiamus, que vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal-banal puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.